Life After Prison. By Silence You. Kabanata 2331 hanggang 2340. Bagamat hindi malinaw kay Simeon kung bakit tina-target ng masasamang practitioner si Severin, susuportahan niya si Halbert hanggat mapatay niya si Severin. Doon lamang mapapawi ang nag-aalab na puot sa kanyang puso. Hindi maiwasang manginig ni Tobias nang makita niya ang baliw na ekspresyon sa mukha ni Simeon. Sa katunayan, bago pa man pumasok sa Starry Sky Battlespace, handa na si Tobias. Total, ang 7th grade breakthrough pill ng Dayform Sect ay hindi madaling makuha. Gayunpaman, pagdating sa tunay na pagharap kay Severin, hindi maiwasang matakot at mag-alala si Tobias. Ito ay dahil, noong panahon ng kompetisyon para sa kayamanan ng Wildfire Royal Paragon sa Arctic Heights, nag-iwan si Severin ng matinding takot sa kanya. Mas lalong natakot si Tobias nang masaksihan niya si Severin, na isang Level 3 Paragon, na aktwal na nakikipaglaban sa isang Level 5 Paragon. Hindi niya maalis ang isang bahagyang pagkabalisa at nagtaka. Manalo kaya siya? Hindi. Imposible yan. Talagang imposible. Mabilis na umiling si Tobias, pakiramdam niya ay labis lang siyang nababalisa. Kahit gaano kalakas si Severin, ang kanyang kalaban ay isa pa ring makapangyarihang Level 5 Paragon. Kasabay nito, ang labanan sa pagitan ni Severin at Halbert ay nagdulot ng matinding sensasyon sa Starry Sky Battlespace. Halos lahat ng nasa loob ng radius na 1,000 milya ay nagtakbuhan sa pinangyarihan sa unang posibleng sandali nang maramdaman nila ang kapangyarihang dumadaloy mula roon. Dahil ang partikular na rehiyon ng mabituing kalangitan na iyon ay nasa labas pa rin ng Starry Sky Battlespace, ang nakapalibot na espasyo ay medyo tiwangwang. Sa makatuwid, ang cultivation ng mga cultivator doon ay hindi lumampas sa Level 5 Paragon. Kabilang sa mga palihim na nanunood sa labanan ay ang masasamang nagsasagawa ng masasamang gawain mula sa mga estado ng Season at Lastborn, at nakilala nila si Zhou Yuan sa isang sulyap lamang. Iyan si Halbert, ang pang-anim na pangunahing disipulo ng sagradong lupain ng Yellow Ghost Tribe. Sandali lang, maaari kayang ang taong gumagamit ng isang elite quality spiritual treasure sa kabilang panig ay ang dating tumalo kay Blake? Kung sino man siya, wala nang pagkakataon ang lalaking iyon. Si Halbert ang ika-6 na pangunahing disipulo ng sagradong lupain ng Yellow Ghost Tribe, at minsan na siyang tumawid sa mga antas para patayin ang isang mabangis na halimaw na Level 5 Paragon noong siya mismo ay isang Level 4 Paragon pa rin. Ang kapangyarihan ng mga disipulo ng sagradong lupain ng Yellow Ghost Tribe ay higit pa sa ating imahinasyon. Hindi maaaring manalo ang lalaking iyon laban kay Halbert kahit pa may elite quality spiritual treasure. Marami sa kanila na malapit na nagmamasid sa malaking labanan ay hindi optimistiko tungkol sa tsansa ni Severin na manalo. Total, kahit paano pa nila ito tingnan, si Halbert ay mas makapangyarihan kaysa kay Severin. Total, si Halbert ay isang pangunahing disipulo ng sagradong lupain ng Yellow Ghost Tribe, at kahit na ang kanyang katayuan ay maaaring hindi kasing taas ng pagiging saintman ng sagradong lupain ng Yellow Ghost Tribe, ang kanyang kapangyarihan sa Level 5 Paragon ay medyo kakilat-kilabot pa rin. Pareho silang mga kababalaghan, mayroon silang kakayahang maging hindi matatalo sa parehong antas at kasanayang lumaban sa iba't ibang antas. Bagamat nagawa ni Severin na makakuha ng kalamangan kay Blake kanina, na nagudyok kay Blake hanggang sa punto ng matinding galit at humantong sa kanya na ibunyag ang pag-aari ni Severin ng isang elite quality spiritual treasure, mahalagang tandaan na ang isang elite quality spiritual treasure ay sa huli ay isang walang buhay na bagay at hindi isang makapangyarihang kasangkapan. Mula sa pananaw ng hilaw na lakas, ang cultivation ni Severin sa Level 3 Paragon level ay talagang mas mababa kaysa kay Halbert. Bukod dito, si Halbert ay isang disipulo ng sagradong lupain. Hindi madaling pakitunguhan ang mga disipulo mula sa mga prestihiyosong sekta, bawat isa ay may taglay na kahanga-hangang kakayahan. Sa gitna ng matinding labanan, hindi alam ni Severin na ang mga palihim na nagmamasid sa labanan ay may malabong pananaw sa kanyang sitwasyon. Nagkakaisa silang lahat na malapit nang makaranas si Severin ng isang malagim na kapalaran. Nagpakawala si Severin ng sunod-sunod na pag-atake gamit ang Flameless Pinnacle kay Halbert.
Bagamat kaya pa rin niyang sabayan ang mga galaw ni Halbert, naunawaan niya na hindi magtatagal ay matatalo siya. Nahigitan ng lakas ni Halbert ang lakas ni Severin ng malaki, at sa paglipas ng panahon, alam ni Severin na ang sandali na maubos ang kanyang espiritual na enerhiya ay ang pagkakataon para sa kanyang kalaban na gumanti. Nararamdaman ang mabilis na pagkaubos ng espiritual na enerhiya sa kanyang sentro ng enerhiya, unti-unting naging malungkot ang ekspresyon ni Severin. Hindi ko kayang magpatuloy ng ganito. Kung tatagal pa ito, wala na akong pagkakataong manalo. Dahil sa realisasyong ito, nagsimulang medyo nabalisa si Severin. Patuloy siyang nagpakawala ng sunod-sunod na malalakas na suntok, at ang mga ito ay lumitaw na kasing maringal at kasing kakilakilabot ng nagliliyab na araw. Ang Flameless Pinnacle ay tunay ngang makapangyarihan at kilala bilang ang natatanging kayamanan ng maharlikang Paragon ng Wildfire. Masasabing ang bilang ng mga kababalaghan sa buong Starry Sky Battlespace na nagtataglay ng isang elite quality spiritual treasure ay hindi hihigit sa 10 individual. Minsan ang tagumpay o pagkabigo ng isang labanan ay nakasalalay sa mga elite quality spiritual treasure na ito. Dahil sa antas ng cultivation ni Severin noon, nahihirapan pa rin siyang lubos na ilabas ang kapangyarihan sa loob ng elite quality spiritual treasure na mayroon siya. Bilang isang level 3 Paragon, hindi makontrol ni Severin ang elite quality spiritual treasure sa loob ng mahabang panahon. Hindi niya nagawang makamit ang sinasabing kayang gawin ng isang Paragon Cultivator, ang pagwasak sa malalayong distansya sa isang atake lang. Sa pinakamaganda, ang Flameless Pinnacle lang ang kaya niyang ilagay sa itaas ng kanyang ulo para sa depensa at paminsan-minsan ay gamitin ito para hampasin ang mga kalaban. Malamang na ang isang atake lang ang makakaubos ng spiritual energy mula sa loob ng kanyang katawan, na mag-iiwan sa kanya na maubos, kung lubos niyang i-activate ang tunay na kapangyarihan ng elite quality spiritual treasure. Ito ay isang dilema na hindi niya alam kung paano lulutasin. Samantala, si Halbert, ang kanyang kalaban, ay tila relax at panatag. Isang malawak na kalawakan ng itim at malademonyo na enerhiya ang umikot sa kanya na parang nabubuhay, na bumubuo ng isang siksik at hindi maarak na ambon. Ang soul-devouring bone whip sa kanyang kamay ay kumikinang na may mahinang nakakatakot na liwanag habang naglalabas ng mga sigaw ng mga pinahihirapan na kaluluwa na yumanig sa nakapalibot na hangin, na lumilikha ng mga alon na parang mga alon na nagbabanggaan sa isa't isa. Gayunpaman, ang mga alon na iyon ay agad na napigilan ng nagliliwanag na kinang na nagmumula sa parang bundok na Flameless Pinnacle. Nang makitang kayang masira ng kanyang mga pag-atake ang depensang ito na parang pawikan, nanatiling hindi natitinag si Halbert. Alam niya na hanggat patuloy siyang umaatake, ang depensa ni Severin ay tuluyang maguguho. Kapag nasa kawalan na si Severin, magagawa ni Halbert na talunin siya ng walang kahirap-hirap at agawin ang elite quality spiritual treasure. Malamig na ngumiti si Halbert at tumingin ng may pangungutya kay Severin sa pag-iisip ng kanyang nalalapit na panalo. Sa una ay inakala niyang si Severin ay kahanga-hanga dahil natalo niya si Blake, ngunit tila wala siyang halaga kung wala ang kanyang elite quality spiritual treasure. Hindi na bago kay Halbert ang mga level 3 Paragon Cultivator tulad ni Severin. Marami na siyang nakaharap at natalo. Ngumisi si Halbert at sinabing, "Hihihi. Tignan natin kung may natitira ka pang nakatagong kalokohan." Pagkatapos niyang magsalita, hinampos niya ang letigo gamit ang buto sa kanyang kamay. Daan-daang nakakatakot na anino ng letigo ang agad na lumabas kasabay ng umiikot na demonyong enerhiya sa paligid. Ang bawat isa sa mga anino ng letigo na ito ay tumagos sa hangin, at ang aura na kanilang inilabas ay sapat na upang lindol ang anumang level 5 Paragon sa kanilang mga bota. Ang mabangis na anino ng letigo ay tumama sa pababang enerhiya ng langit-lupa ng Flameless Pinnacle, na lumikha ng matinding pagsabog. Sa bawat pagsabog, napilitan si Severin na umatras ng isang hakbang. Unti-unting namumuo ang mga butil ng pawis sa mukha ni Severin habang nahihirapan siyang harapin ang walang humpay at tumitinding pagsalakay. Ang aura na nagmumula kay Halbert ay mahirap tiisin kahit ng isang prodigy na kasing level, lalo na't si Halbert ay isang disipulo ng Yellow Ghost Tribe, na kilala sa kanilang malas at tusong demonic technique. Marami sa mga kasanayan ni Severin ang naharang ng malaambon na demonic energy sa harap ni Halbert,
na nag-iwan sa kanya sa isang mahirap na sitwasyon. Siya ay ganap na nasa depensa, at ang mga manunood sa malapit ay umiiling sa pagkadismaya habang pinapanood nila si Severin na unti-unting nahuhuli. Sayang naman. Isa siyang kababalaghan para makatagal ng ganito katagal laban sa isang level 5 Paragon gayong siya mismo ay level 3 Paragon pa lamang. Sa kasamaang palad, naubusan siya ng swerte nang makaharap niya si Halbert sa isang labanan. Si Halbert ay isang pangunahing disipulo ng sagradong lupain ng Yellow Ghost Tribe, na ang kapangyarihan ay nalalagpasan lamang ng mga Saintmen at ilang matataas na ranggong pangunahing disipulo. Hindi ako magugulat kung ang isang ordinaryong level 5 Paragon ay hindi kayang pabagsakin siya. Sigurado akong lahat ng ito ay salamat sa elite quality spiritual treasure na matagal niyang nalabanan si Halbert. Sa mga manonood, si Simeon ang pinaka-natuwa. Nang makita niyang nahuhuli si Severin, ngumiti siya ng malapad, na para bang nahulaan na niya ang nalalapit na pagkatalo ni Severin. Sa itaas ng larangan ng digmaan, nanatiling matindi ang labanan sa pagitan nina Severin at Halbert, ngunit unti-unting nagiging malinaw kung sino ang may kalamangan. Matindi ang mga pag-atake ni Halbert. Ang latigo ng buto sa kanyang kamay, na may halong nakapalibot na enerhiyang demonyo, ay lumikha ng isang umuungol na tunog sa bawat pag-atake nito sa hangin, na naglabas ng maraming shockwave at bitek sa nakapalibot na kawalan. Gayunpaman, nahihirapan si Severin na ipagtanggol ang kanyang sarili, lalo na ang pag-atake. Ang Flameless Pinnacle lamang ang magagamit niya bilang isang depensang kayamanan, inilalagay ito sa itaas ng kanyang ulo para sa proteksyon. Sa kabila ng kakilakilabot na kapangyarihan ng kanyang True Sun Fist Technique, ang bawat sumasabog na suntok, nakahawig ng isang makinang na araw, ay mabilis na nilamon at halos tuluyang natupok ng malawak na enerhiyang demonyo sa harap ni Halbert. Ang sinag ng espada na pinakawalan ng Scarlet Sky Sword sa kamay ni Severin ay nakakatakot, sapat na matalas upang putulin ang espasyo, ngunit naharangan pa rin ito ng latigo ng buto ni Halbert. Pagkatapos ng daan-daang palitan, ang mga pag-atake ni Severin ay napatunayang hindi epektibo, unti-unti siyang nahulog sa isang hindi magandang posisyon. Hindi ko kayang magpatuloy ng ganito. Naisip ni Severin sa sarili nang mapagtanto niya ang lalong paglala ng sitwasyon na kanyang kinalalagyan. Mukhang kailangan kong gamitin ang aking tunay na kakayahan dahil ang mga ordinaryong divine techniques at martial arts attacks ay hindi gumagana sa mga demonyong enerhiyang iyon. Hawak ang Scarlet Sky Sword, na naglalabas ng nagliliyab na apoy, determinadong ibinuhos ni Severin ang malaking kapangyarihan ng langit at lupa mula sa kanyang sentro ng enerhiya papunta rito. Ang pulang apoy sa Scarlet Sky Sword ay mabilis na sumiklab at naging mas malalaking apoy na parang binuhusan ito ni Severin ng mainit na langis. Ang matinding init ay naging sanhi ng pagbaluktot ng nakapalibot na kawalan, at isang nakakatakot na aura ang kumalat sa daan-daang milya. Sa sandaling iyon, bawat selula at bawat butas ni Severin ay naglabas ng isang makinang na liwanag. Isang kahanga-hangang sword wheel na puno ng masiglang espiritu ng pakikipaglaban ang lumabas mula sa kanya, dahilan para gumalaw ang kanyang buhok nang walang presensya ng hangin. Sa sandaling iyon, ang kawalan sa loob ng ilang milya sa paligid ay tila hindi kayang tiisin ang presyon ng nakakatakot na sword wheel na ito. Nabasag ito, bumubuo ng malalaking bitek sa walang laman na espasyo. Hindi mabilang na elemento ng lupa, tubig, hangin, apoy, at magulong mga ikot ang lumabas mula sa mga bitek na ito, na sumasaklaw sa buong larangan ng digmaan. Ang buong larangan ng digmaan ay naging mas magulo at hindi mahuhulaan mula sa pananaw ng mga manunood. Isang maramdamang takot ang biglang lumitaw sa hangin nang umungol si Severin. Habang bumababa ang boses ni Severin, ang espiritual na enerhiya sa loob ng kanyang sentro ng enerhiya ay naging isang mabilis na kumukulong gininto ang karagatan. Pinangunahan nito ang anino ng isang maliit na espada, na nakasabit sa itaas ng kanyang sentro ng enerhiya, upang lumipad palabas. Sa sandaling lumipad ang anino ng maliit na espada palabas ng katawan ni Severin, ang masiglang espada ay biglang hiwain ang nakapalibot na kawalan, na nagwawasak sa hindi mabilang na elemento ng lupa, tubig, hangin, at apoy. Ang Chaotic Sword Shadow ay may dalang isang lubhang nakakatakot na puwersa habang ito ay humahampas patungo kay Halbert sa hindi kapani-paniwalang bilis.
Sa isang kisap mata, biglang nakaramdam si Halbert ng hindi maipaliwanag na takot, na naging dahilan upang tumayo ang lahat ng balahibo sa kanyang katawan. Namutla ang kanyang mukha sa gulat, nanikip ng husto ang kanyang mga mata, at isang lamig ang umapaw sa kanyang buong gulugod. Ang lubhang mapanganib na sitwasyon ay nakapagpapaalala sa kanyang naranasan lamang sa presensya ng mga saintmen ng sagradong lupain ng Yellow Ghost Tribe. Ah! Ano yan? Sigaw ni Halbert habang pinagmamasdan ang mabilis na papalapit na Chaotic Sword Shadow, mula sa simula ay mas maliit sa laki ng isang palad hanggang sa lumaki ng ilang beses sa bawat hakbang pasulong. Wala siyang oras para mag-aksaya ng oras sa pag-alam. Ang magulong sword wheel ni Severin ay patuloy na lumalaki at sumulong sa nakababahalang bilis. Sa katunayan, muntik na itong mapalapit kay Halbert sa isang kisap mata. Mabilis na nagpakawala si Halbert ng isang hampas sa palad. Ang demonyong enerhiya sa paligid niya ay tila nabuhay, mabilis na bumubuo ng isang proteksyon na bilog sa paligid ng kanyang katawan. Kasabay nito, mabilis niyang tinawag ang isang maliit na lilang kaldero. Ang superior quality spiritual treasure aura na inilalabas nito ay nagdulot ng takot sa mga nakapaligid dito. Habang pinakawalan ni Halbert ang maliit na kaldero na kasing laki ng kamao, mabilis itong naging kasing laki ng bundok. Ang matingkad na lilang liwanag ay sumikat mula rito, na lumilikha ng isang proteksyon na harang na bumabalot kay Halbert sa loob. Matapos niyang magtayo ng 2 patong ng depensa sa paligid niya, hindi siya nag-aksaya ng oras sa pagbuo ng mga handsil, at isang espiritual na liwanag na harang ang lumitaw sa harap niya. Matapos ang mga aksyon na ito, naging seryoso ang ekspresyon ni Halbert. Mahigpit niyang hinawakan ang Soul Devouring Bone Whip na kumikislap ng madilim, dahilan para lumabas ang aura ng isang level 5 Paragon mula sa kanyang katawan. Pagkatapos ay sumugod siya patungo sa paparating na Chaotic Sword Shadow. Malaki ang ipinagbago ng kanyang ekspresyon nang makalapit siya sa Chaotic Sword Shadow, at sinubukan niyang umatras. Sa sumunod na sandali, isang nakakatakot na sword wheel ang sumabog mula sa Chaotic Sword Shadow. Ang magulong sword wheel na ito, nakahawig ng mga prinsipyo ng sansinukob, ay sumiklab ng may maringal na aura. Hindi mabilang ng mga prinsipyo ang bumaril sa lilang kaldero sa itaas ng kanyang ulo, na lumikha ng sunod-sunod na mga tunog na parang malakas na buhos ng kidlat at kulog. Ang lilang kaldero, na isang superior quality spiritual treasure, ay nakatiis sa matinding pagsalakay sa loob lamang ng ilang segundo. Ang mga bitek na kahawig ng porcelain spider webs ay nagsimulang lumitaw sa ibabaw nito, at sa wakas, ito ay sumabog sa kalangitan na parang isang nakasisilaw na paputok. Paano ito posible? Napasigaw si Halbert sa gulat at takot. Ang kanyang lilang kaldero ay isang napakagandang espiritual na kayamanan. Paano ito nababasag ng ganoon kadali? Bago pa siya makapag-isip pa, mabilis na hinampas ng Chaotic Sword Shadow ang kalawakan, tinamaan ang pangalawang patong ng depensa ni Halbert. Mabilis na naglaho ang nakapalibot na itim na demonyong enerhiya nang dumampi ito sa sword wheel ni Severin. Para itong kadiliman na sumasalubong sa liwanag. Walang awang tinamaan ng natitirang puwersa ng Chaotic Sword Shadow si Halbert, agad na winasak ang proteksyon na harang sa harap niya. Ang magulong atake ng espada ay tumama sa kanyang laman, kaluluwa, cultivation, at lifespan. Sa isang iglap, natabunan ng mga hiwa ang pisikal na katawan ni Halbert habang maraming daluyan ng dugo ang sumaboy. Ang kanyang espiritual na kaluluwa ay nakatanggap ng isang malakas na suntok, at agad siyang nanghina sa espiritual. Ang kanyang cultivation ay bumagsak mula sa mid-stage level 5 Paragon patungo sa early stage, at patuloy itong bumaba. Ang kanyang lifespan ay agad na nabawasan ng mahigit kalahati, at ang kanyang dating itim na buhok ay pumuti sa isang iglap. Ang kanyang batang mukha ay mabilis na tumanda, dahilan para magmukha siyang mas matanda ng 10 taon sa isang kisap mata. Nabalot ng takot si Halbert nang maramdaman niyang nawawala sa kanya ang kanyang espiritual na kaluluwa, pisikal na katawan, cultivation, at lifespan. Sa kabila ng pagiging pangunahing disipulo ng sagradong lupain ng Yellow Ghost Tribe at pagkakaroon ng malawak na kaalaman, hindi pa siya nakatagpo ng isang teknik na kayang pumutol sa cultivation, pisikal na katawan, at lifespan ng iba sa lahat ng kanyang mga taon ng cultivation. Si Halbert,
na ngayon ay nasa estado ng pagkabigla, ay napasigaw sa takot. Anong klaseng divine technique ito? Gayunpaman, hindi siya sinagot ni Severin. Matapos pakawalan ang Chaotic Sword Shadow, agad na bumuo si Severin ng mga hand seal upang pakawalan ang kanyang pinakamakapangyarihang trump card, ang Lotus Divine Attack. Ang mga apoy, na may tatlong kulay at kahawig ng mga talulot ng isang makulay na lotus, ay lumitaw sa mabituing kalangitan, na nagdulot ng isang nakakatakot na aura na sumire sa kawalan sa loob ng 12-dosenang milya sa paligid. Walang oras si Halbert para tumugon ng pakawalan ni Severin ang Chaotic Sword Shadow at agad na sinundan ng Lotus Divine Attack. Ang Chaotic Sword Shadow ang nagbukas ng daan, ngunit ang tunay na nakamamatay na galaw ay ang Lotus Divine Attack. Namula ang mga mata ni Halbert, at lumitaw siya sa bingit ng pagkabaliw, nang harapin niya ang Lotus Divine Attack pagkatapos niyang harapin ang Chaotic Sword Shadow. Walang pag-aalinlangan, inihagis niya ang kanyang Bone Whip, at ito ay naging isang sinag ng liwanag na sumugod patungo sa Flame Lotus. Kasabay nito, sinubukan niyang tumalikod at tumakas. Gayunpaman, walang paraan na hahayaan siyang makatakas ng ganoon kadali ni Severin. Matagal nang nakadikit ang Flame Lotus kay Halbert, at ang kanyang Bone Whip ay agad na nalipol. Walang awang hinampas ng nagliliyab na lotus si Halbert nang may mapaminsalang puwersa. Sa isang iglap, isang napakalakas na maliwanag na liwanag ang sumiklab sa madilim at mabituing kalangitan. Kasunod ng liwanag ay isang marahas na pagsabog, na naging sanhi ng pagyanig at pagbitak ng mga bituin sa layong 12-dosenang milya. Pagkatapos ng pagsabog, tanging isang mapanglo at sama ng loob na dagandong lamang ang nanatili sa mabituing kalangitan. Hindi. Patay na si Halbert. Ang matinding ungol na pinakawalan niya bago siya namatay ay matagal na umalangaw-ngaw sa kalangitan. Nakahinga ng maluwag si Severin matapos matiyak na tuluyan ng nilamon ng apoy na lotus ang katawan ni Halbert at pinatay ang kanyang espiritual na kaluluwa hanggang sa wala ng bakas ng kanyang pagkatao. Arg! Sa wakas ay natanggal ko na siya. Ang matinding labanan ay lubos na nakabawas sa espiritual na enerhiya ni Severin. Kung nagpatuloy pa ang labanan, maaaring nasa isang mapanganib na sitwasyon na siya. Sa kabila ng pagkakaroon ng isang elite quality spiritual treasure, hindi naglakas loob si Severin na maging labis na kumpiyansa sa harap ng kahanga-hangang lakas ni Halbert, lalo na sa kanyang misteryoso at makapangyarihang dark arts. Kinailangang ilabas ni Severin ang lahat ng kanyang mga trump card upang matiyak ang kanyang tagumpay kapag nakikipaglaban sa isang prodigy tulad ni Halbert. Mabuti na lang at si Halbert, marahil ay sanay na manalo sa mga labanan, ay hindi sineryoso si Severin. Direktang tinamaan siya ng Chaotic Sword Shadow, at ang kanyang cultivation, lifespan, at cultivation ay naputol lahat, na naging dahilan upang bumagsak ang kanyang level. Dahil dito, ang kasunod na Lotus Divine Attack ni Severin ay naging isang nakamamatay na suntok. Sumirit ang mga nakakatakot na shockwave mula sa malalaking void rifts kung saan namatay si Halbert. Parang mga tsunami wave na humahampas sa mga bangin ang mga ito. Sa isang iglap, ang space ring ni Halbert at ang dekalidad na espiritual na kayamanang latigo ng buto ay nilamon. Ang dalawang bagay ay tinangay ng marahas na hangin patungo sa magulong ikot, na wala nang walang bakas. Pakiramdam ni Severin ay dumudugo ang kanyang puso nang makita niya iyon. Kung tutusin, nakaranas siya ng malaking pagkalugi dahil sa hindi pag-aari ng dalawang bagay na iyon. Kasabay nito, ang mga palihim na nagmamasid sa labanan ay mabilis na nag-react nang masaksihan ang pagbagsak ni Halbert. Kalokohan. Patay na si Halbert. Oh my God. Hindi ako makapaniwalang namatay ang isang level 5 Paragon. Hindi man lang siya nakatakas gamit ang kanyang espiritual na kaluluwa. Nako, hindi ko maiwasang isipin na nandaye siya sa lahat ng mga nakaraang laban niya. Hindi maaari. Imposibleng imposible. Si Severin ay isang level 3 Paragon lamang. Kahit na mayroon siyang elite quality spiritual treasure, si Halbert ay level 5 Paragon pa rin. Isa pa, isa siyang core disciple ng sagradong lupain ng Yellow Ghost Tribe. Paano siya biglang napatay? Siguro ito ang divine technique. Mayroon ba sa inyo ang nakaramdam ng kakaiba sa anino ng espada na iyon ngayon lang? Matapos matamaan si Halbert, may sandali na bumagsak ang kanyang cultivation.
At ang Flame Lotus pagkatapos ay mas nakakatakot pa. Oh my God, ang sinag ng espada na nasaksihan natin ay talagang nakakasikal. Nakakatakot, parang kaya nitong basagin ang kawalan. Pero hindi ko inaasahan na hindi ito kayang labanan ni Halbert. Natigilan ang lahat ng mga manunood nang makitang agad na pinaslang si Halbert, hindi man lang makatakas gamit ang kanyang espiritual na kaluluwa. Lalo na si Simeon, nasabik na inaabangan ang pagbagsak ni Severin. Gayunpaman, sa sandaling iyon ay nakatitig siya kay Severin nang may di makapaniwalang pagkabigla at nakanganga. Paano ito posible? Paano ito posible? Sigaw ni Simeon habang nakahawak sa kanyang buhok ng walang pakundangan habang ang gulat, pagkagulat, at kawalan ng paniniwala ay sumilay sa kanyang mukha. Hindi maikakailang mas malakas si Halbert kaysa kay Severin. Ilang sandali lang ang nakalipas ay nagpupumiglas si Severin, hindi makaganti, napilitan sa isang desperadong sitwasyon kung saan kinailangan niyang umasa sa kanyang espiritual na kayamanan upang harangan ang mabangis na mga atake ni Halbert. Kaya, paano naging posible na tuluyang bumaliktad ang sitwasyon matapos magkaroon ng pagsabog ng kapangyarihan si Severin? Si Halbert, isang level 5 Paragon, ay agad na napatay ni Severin. Kahit na ito ay isang taong tulad ni Tobias, na kamakailan lamang ay nakalusot sa Paragon Realm, naramdaman ni Simeon na dapat ay nakapaglaban si Halbert. Total, ang puwersa ng buhay ng isang Paragon Cultivator ay lubhang kakilakilabot. Ang kanilang mga espiritual na kaluluwa ay konektado sa kapangyarihan ng langit at lupa, at kahit na masira ang pisikal na katawan, dapat ay nakatakas ang kanilang espiritual na kaluluwa. Gayunpaman, hindi man lang nakatakas si Halbert gamit ang kanyang espiritual na kaluluwa, lalo na't hindi nakaligtas sa pag-atake. Ganoon ba talaga kaina si Halbert? Malaki ang kahalagahan ng pagiging pangunahing disipulo ng sagradong lupain ng Yellow Ghost Tribe. Upang maging isang pangunahing disipulo, lalo na sa isang sekta tulad ng Yellow Ghost Tribe, kailangan ng isang tao ng malaking lakas. Sa buong Blue Realm, kilalang-kilala na ang Yellow Ghost Tribe ay kumikilos ayon sa kanilang mga kapritsyo, at gumagamit ng walang awang paraan upang makuha ang kanilang gusto. Kilala man sila sa kanilang mga kaaway o kapwa-miyembro ng sekta, lahat sila ay kilala sa kanilang malamig na dugo. Ang mga nagsasagawa ng dark arts ay kumikilos lamang para sa kanilang pansariling interes, at ang ilan ay walang pag-aalinlangan tungkol sa pagsasakripisyo ng milyon-milyon para lamang sa pagmaster ng isang partikular na pamamaraan. Si Halbert, bilang isang pangunahing disipulo ng sagradong lupain ng Yellow Ghost Tribe, ay walang alinlangang nagtataglay ng kapangyarihang higit pa sa kanyang mga kapwa-miyembro ng sekta. Ang kanyang paglilinang ng level 5 Paragon ay itinuturing na nakahihigit sa karamihan ng mga kababalaghan na pumasok sa Starry Sky Battle Space. Gayunpaman, kahit na may ganitong kapangyarihan, napatay pa rin siya ni Severin. Paano hindi matitinag si Simeon? Kasabay ng pagkabigla, mayroong isang malakas na pakiramdam ng sama ng loob sa puso ni Simeon. Sa una ay naniniwala siya na ang isang pangunahing disipulo ng sagradong lupain ng Yellow Ghost Tribe tulad ni Halbert ay madaling matatalo si Severin, ngunit mapapatunayang mali siya sa katotohanan. Nandilim ang mukha ni Simeon nang makita niyang buhay pa at maayos si Severin. Kasabay nito, nalilito siya kung maglulunsad ba ng isang pag-atake kay Severin kung siya ay pagod na pagod mula sa isang matinding labanan o hahayaan na lang siya. Gayunpaman, ang pag-iisip na mamamatay si Halbert sa kamay ni Severin ay nagpaalangan at nagpaduda kay Simeon kung magtatagumpay ba siyang talunin ito. Maraming mga kababalaghan sa paligid ang may parehong kaisipan. Pinag-iisipan nila kung sasamantalahin ang pagkakataong ito upang nakawin ang Flameless Pinnacle mula kay Severin. Total, ang material na kayamanan ay palaging nagsisilbing isang malakas na motibasyon, lalo na pagdating sa isang elite quality na espiritual na kayamanan. Ang mga ordinaryong Paragon Cultivator ay karaniwang may superior quality na espiritual na kayamanan, at ang pagkuha ng isang elite quality na espiritual na kayamanan ay isang pambihirang gawain. Kadalasan, tanging ang mga Saintmen at Divine Heirs mula sa mga pangunahing sagradong lupain ang may posibilidad na makakuha ng ganitong mga kayamanan. Ang pagkakaroon ng isang elite quality na espiritual na kayamanan ay walang alinlangang magbibigay ng isang malaking kalamangan sa isang labanan na nagaganap sa mabituing kalangitan.
Sa sandaling iyon, may isang taong kumilos na. Isang level 4 cultivator, na nakasuot ng itim, ang matapang na gumawa ng unang hakbang. Hawak ang isang pulang dugong espada sa kanyang mga kamay, sumugod siya kay Severin sa hindi kapani-paniwalang bilis na may layuning patayin siya. Nang wala pang 100 yarda ang layo niya kay Severin, bigla niyang inihampas ang pulang dugong espada upang magpakawalan ng isang nakakatakot na pulang dugong sinag ng espada. Ang sinag ng espada na may habang 1,000 milya ay may dalang amoy ng kamatayan, agad na pinupunit ang lahat ng nasa daanan nito. Kahit ang espasyo mismo ay hindi makatakas dahil ito ay napunit sa mga bitek. Tinaasan lang ni Severin ng kilay ang bigla ang pagtambang habang isang malamig na ngisi ang sumilay sa kanyang mga labi. Ha! Nakikita kong may isa pang hanggal na hindi takot sa kamatayan. Matagal na niyang nararamdaman ang presensya ng mga manunood na nakatago sa kanyang paligid, kaya sinigurado niyang manatiling alerto. Hindi niya hahayaang mangyari ang gusto ng sumasalakay dahil nagpa siya ang huli na atakihin siya habang nagpapagaling pa siya mula sa isang matinding labanan. Lumipad ang kanyang Scarlet Sky Sword, nagpakawala ng hindi mabilang na mga sinag ng espada na lumusab sa hangin na parang ulan ng malakas na kulog. Sa mga sinag ng espada na ito, tusong itinago ni Severin ang isang Chaotic Sword Shadow. Ang mahabang mukha ng binata, na nakaramdam ng kasiyahan sa sarili na parang nakakita ng isang elite quality spiritual treasure na tumatawag sa kanya, ay itinaas ang kanyang kamay at marahang iwinagayway ito. Agad niyang tinawag ang isang hugis parol na espiritual na kayamanan upang ipagtanggol laban sa pag-atake ni Severin sa pamamagitan ng paglikha ng isang maliwanag na kurtina ng liwanag. Ang mga sinag ng espada ni Severin ay tumama sa kurtina ng liwanag, na nagdulot ng pagsabog ng apoy, ngunit nanatili ito sa lugar. Mukhang nanghina ka na talaga. Masayang sabi ng binata na nakaitim ang damit. Gayunpaman, sa sandaling iyon ay bumaba sa kanya ang Chaotic Sword Shadow. Walang awang pinunit at nilaslas ng mabangis at marahas na espada ang lahat ng nasa kanyang katawan. Sa isang iglap, ang kanyang pisikal na anyo ay nagsimulang maglaho, ang kanyang kaluluwa ay namatay, ang kanyang cultivation ay umatras at bumagsak sa mga kaharian. Sa huli, siya ay sumabog ng may malakas na boom, at naging isang ambon ng dugo. Ang grupo ng mga manunood ay hindi nang ahas na makuha ang atensyon ni Severin matapos masaksihan ang pagpatay niya sa isang Paragon cultivator sa isang kisap mata. Isang lamig ang damaloy sa kanilang mga gulugod. Bawat isa sa kanila ay natakot. Walang pangalawang pag-iisip, sila ay tumalikod at tumakas. Si Simeon, na naisip ang gumawa ng isang hakbang, ay natakot hanggang sa punto na mamatla. Sumulyap siya kay Severin, at may pag-aatubili, sa huli ay tumalikod siya at tumungo sa kailaliman ng mabituing kalangitan. Sa mabituing kalangitan, hindi napigilan ni Severin na makahinga ng maluwag nang maramdaman niyang umatras na ang lahat ng mga nakatagong manunood. Gamit ang kanyang banal na pandama, sinuri niya ang lugar sa loob ng 12-dosenang milya upang matiyak na ang mga taong iyon ay talagang umatras na bago ligtas na binawi ang Flameless Pinnacle. Habang nakatingin sa ambon ng dugo sa mabituing kalangitan, bumantong hininga si Severin. Mabuti na lang at hindi ko ginamit ang lahat ng aking espiritual na enerhiya sa laban kay Halbert ngayon lang. Kung hindi, baka lumala pa ang sitwasyon ngayon. Ginamit ni Severin ang dalawa sa kanyang mga pinakadakilang taktika laban kay Halbert. Nagawa niyang patayin ito sa pamamagitan ng pagpapakawala muna ng Chaotic Sword Shadow at pagkatapos ay ang Lotus Divine Attack. Pagkatapos ng labanan, kinailangan niyang maging mapagmatsyag laban sa mga potensyal na palihim na pag-atake mula sa mga palihim na nagmamasid sa malapit. Mabuti na lang at nakapaghanda na si Severin ng maaga, na may mga trick na nakahanda. Dahil dito, mabilis niyang napatay ang level 4 Paragon sa isang sword strike lang. Kumuha si Severin ng ilang alchemical pills at kinain ang mga ito. Pagkatapos ay umupo siya nang nakakross ang mga paa upang simulan ang proseso ng pagpapagaling ng kanyang mga pinsala. Pinasigla ng mga table tas ang kanyang mga internal organ, meridian, at ang buong katawan niya. Ang energy center, na dating medyo naubos, ay unti-unting napuno ng spiritual energy. Pagkaraan ng ilang sandali, biglang iminulat ni Severin ang kanyang mga mata.
Bahagya niyang ibinuka ang kanyang mga labi at huminga ng palabas. Isang guhit ng puting hamog ang lumabas na may kasamang malakas na kalabog. Ang puting hamog ay umabot sa 100 yarda na parang kulog na umaalingaw-ngaw sa kalangitan. Gamit ang kanyang divine sense, napansin ni Severin na ang naubos na spiritual energy sa kanyang energy center ay napunan na. Kaya, dahan-dahan siyang tumayo. Tumingin siya sa nawawalang ambon ng dugo sa dikalayuan at bamulong. Sana kung ano man ang nasa loob ng spatial ring ng lalaking iyon ay halos sulit na maubos ang aking espiritual na enerhiya. Ikinumpas ni Severin ang kanyang kamay, inilabas ang space ring na lumulutang sa paligid ng ambon ng dugo. Kasunod nito, ginamit niya ang kanyang banal na sentido upang mabilis na siyasatin ang mga samsam sa loob. Karamihan sa mga ito ay mga ordinaryong alchemical pills, kasama ang ilang mga halamang gamot na nasa 7th grade, isang malabituing metal na euro na kasing laki ng kamao, at ilang mga flake ng jade. Kinuha ni Severin ang mga halamang gamot na nasa 7th grade, inilagay ang mga ito sa isang kahon ng jade upang maiwasan ang pagkawala ng mga katangiang panggamot. Matapos hawakan ang mga iyon, kinuha niya ang 3 flake ng jade at sinimulang suriin ang mga ito. Pagkaraan ng ilang sandali, ibinaba ni Severin ang mga flake ng jade, at nagmura. Ang swerte ko lang na makuha ang kayamanan ng isang kawawang tao. Sa 3 maliliit na flake ng jade, isa rito ay isang simpleng mapa ng Starry Sky Battle Space, na mas mababa pa sa hawak na ni Severin. Ang isa pa ay naglalaman ng low-rank heaven quality cultivation technique na tinatawag na Greenwood Art, habang ang pangatlo ay naglalaman ng low-rank heaven quality martial technique na tinatawag na Divine Dragon Transformation. Kung isasaalang-alang ang kabuuang halaga, hindi man lang ito tumugma sa spatial ring na nakuha ni Severin mula kay Alva kanina. Ang pagkadismaya ang nagtulak kay Severin na magpakawala ng sunod-sunod na sumpa. Gayunpaman, sa huli ay itinago niya ang mga flake ng jade. Tutal, ang mga ito ay kanyang mga samsam mula sa labanan, at maaari niya itong ipagpalat sa sek pagbalik niya. Pagkatapos magpahinga sandali, ipinagpatuloy ni Severin ang kanyang paglalakbay. Plano niyang sumisid pa sa Starry Sky Battle Space upang maghanap ng mga pagkakataon. Ang kanyang figure ay gumapang sa kalangitan na parang bulalakaw, mabilis na nawala sa paningin sa isang kisap mata. Hindi niya alam na ilang sandali matapos talunin si Halbert, ang buong Starry Sky Battle Space ay nagkakagulo, at unti-unting tumitindi ang sitwasyon. Sa kaibuturan ng mabituing kalangitan, sa ibabaw ng isang bituing umaapaw sa sigla, isang binata na nakadamit bilang isang iskolar ang dahan-daang naglatag ng isang maliit na flake ng jade para sa paghahatid ng boses. Nagniningning ang kanyang mga mata. Patay na ba ang isang pangunahing disipulo mula sa sagradong lupain ng Yellow Ghost Tribe? Gulat na bulalas ng iskolar. At pinatay siya ng isang level 3 Paragon lamang na may elite quality spiritual treasure. Itinaas niya ang kanyang ulo upang pagmasdan ang malalim at walang hanggang mabituing kalangitan. Lalong lumakas ang kanyang interes kay Severin. Nakakatuwa. Iniisip ko kung anong sekta ang may kapangyarihan ang taong ito, para mapatay si Halbert na 2 antas ang taas kaysa sa kanya. Biglang sumabog ang iskolar na may aura ng level 7 Paragon. Agad na ginalaw ng nakakatakot na aura ang buong planeta, dahilan para magbago ang kulay ng langit, at ang lupa ay nabasag at nahati sa isang kisap mata. Nakarating ang iskolar sa kaibuturan ng bituin, itinaas ang kanyang kamay, at hinawakan ang isang napakalaking piraso ng metal na euro, na may magma pa ring dumadaloy sa ibabaw nito. Naalala niya ang impormasyong ipinadala sa pamamagitan ng maliit na flake ng jade habang tinitingnan ang pulang metal na euro sa kanyang kamay. Kahit na maraming metal euro, hindi pa rin ito sapat. Maganda sana kung makukuha ko ang elite quality spiritual treasure na iyon. Bulong niya habang dinilaan ang kanyang mga labi. Samantala, sa loob ng isang madilim na siwang ng espasyo, isang lugar na walang tigil na tinatangay ng nakakakilabot na Nine Heavens Gale, ay nagtataglay ng isang nakakatakot na kabuluhan sa espasyo. Ang isang Paragon Cultivator ay madaling maligaw at hindi kailanman makakahanap ng kanyang daan sa magulong daloy kung hindi mag-iingat. Ngunit, sa sandaling iyon, may isang figure na nakaupo nang nakakross ang mga paa sa loob ng siwang ng espasyo, tila nag-iisip ng isang bagay.
Ang binata, na nakasuot ng mar-angle na brocade, ay may matipuno at matatag na figure. Ang kanyang malatanso na pangangatawan ay tila kumikinang na parang isang nagliliwanag na espiritual na kayamanan, na nagbibigay daan sa kanya upang mapaglabanan ang mabangis na Nine Heavens Gale at ang kaguluhan sa paligid niya. Habang inilulubog niya ang kanyang sarili sa pagmumuni-muni sa kawalan, ang maliit na plate ng jade na nakasabit sa kanyang baywang ay biglang nanginig, na nagpabalik sa kanyang mga iniisip. Isang ekspresyon ng pagkagulat ang sumilay sa kanyang mukha matapos basahin ang impormasyong ipinadala sa pamamagitan ng maliit na plate ng jade na pagkatapos ay napalitan ng isang ekspresyon ng matalas na interes. Nakakatuwa. Hindi ko inaasahan na ang lalaking tumalo kay Blake noong nakaraan ay kayang patayin si Halbert, na mas mataas ang antas kaysa sa kanya. Sabi ng binata. Medyo pamilyar si Elry Gilden kay Halbert, dahil ang huli ay isang pangunahing disipulo ng sagradong lupain ng Yellow Ghost Tribe. Kahit na si Halbert ay hindi kasing lakas ni Elry, ang isang level 5 Paragon ay hindi dapat ipagwalang bahala. Gayunpaman, sa kabila ng kanyang kapangyarihan, si Halbert ay nahulog pa rin sa kamay ni Severin. Gayunpaman, para sa isang taong may kalibrero at antas ng cultivation ni Elry, ang pagpatay ni Severin kay Halbert ay halos hindi karapat-dapat pansinin. Ang kanyang mga kalaban ay ang mga saintmen mula sa mga sagradong lupain na iyon, ang mga banal na tagapagmana ng mga angkan ng Eastern Wilderness, ang mga disipulo ng Great Thunderbeat Temple sa Western Regions, ang mga batang panginoon ng mga barbarong tribo sa Northern Sea, at ang anak ng Demon King sa Thunder Peak Region. Tanging ang mga individual na ito lamang ang maituturing na kanyang mga kalaban. Kasabay nito, si Blake, na nasa gitna ng cultivation, ay hindi makapaniwala nang malaman niya na hindi lamang lumaban si Severin kundi pinatay din niya si Halbert. Hindi pwede. Level 3 Paragon lang si Severin. Paano niya nalalampasan ang dalawang realm, kahit pa may elite quality spiritual treasure siya? Hindi maiwasan ni Blake na makaramdam na parang peke ang balita. Paano matatalo ng isang level 3 Paragon ang isang level 5 Paragon? Hindi pa kasama rito, lahat ng makakakapasok sa Starry Sky Battle Space ay itinuturing na isang prodigy. Gayunpaman, natahimik si Blake nang dumami ang mga kapanipaniwalang impormasyon na nakarating sa kanya. Kalokohan. Halimaw ang lalaking iyon. Dumilim ang mukha ni Blake, ang ekspresyon ng mukha niya ay puno ng lungkot at bahid ng takot. Kasabay nito, may ginhawa siyang naramdaman. Nagpapasalamat siya na sa nakaraang laban niya kay Severin, hindi nito nailabas ang lahat ng kanyang mga baraha. Kung hindi, baka namatay na rin siya tulad ni Halbert. Ipinagpatuloy ni Severin ang kanyang mabilis na paglalakbay sa mabituing kalangitan, walang kamalay-malay sa kaguluhang dulot ng pagbagsak ni Halbert. Ang kanyang pangalan ay nakita na ngayon ng mga kababalaghan mula sa iba't ibang pangunahing sekta at mga nangungunang angkan. Ang guhit ng liwanag ni Severin ay parang isang bulalakaw. Ang kanyang figure ay mabilis na dumaan sa malawak na kalawakan habang patungo siya sa kailaliman ng mabituing kalangitan mula sa larangan ng digmaan kung saan nawasak ang kalawakan. Libu-libong milya sa kanyang mabilis na paglipad, napansin ni Severin na ang bilang ng mga bituin sa paligid niya ay tumaas ng malaki kumpara sa mga panlabas na rehiyon. Sa mga regular na pagitan, makakakita siya ng mga nakakalat na sinturon ng meteor sa mabituing kalangitan. Ang metal euro sa loob ng mga sinturong meteor na ito, kapwa sa kalidad at dami, ay nalampasan ang mga nasa mga panlabas na rehiyon. Matapos ang magkakasunod na pagkuha ng ilang malalaking meteor at pag-aalis ng ilang piraso ng metal, lumago ang pag-asam ni Severin para sa kailaliman ng mabituing kalangitan. Habang pinagmamasdan ang mga bituing kumikislap sa paligid niya, na naglalabas ng isang sinauna at sinaunang aura sa tahimik na katahimikan, hindi napigilan ni Severin na mapabulalas. Ang malawak na kalawakan ng mabituing kalangitan ay kahawig ng isang sinaunang cosmos na puno ng magulong enerhiya. Ang lugar na ito ay tunay na nagsisilbing mga labi na naiwan ng makalangit na nilalang mula pa noong sinaunang panahon. Kung ikukumpara sa anumang lihim na kaharian na napuntahan ni Severin noon, ang Starry Sky Battle Space ay walang dodang ang pinakanangunguna at pinakamalawak. Ang pamana ng Wildfire Royal Paragon, na itinuturing na pinakamataas na kaharian sa buong South Sky, ay kahawig ng isang matangkad na maliit na mundo.
Ang mga Royal Paragon Powerhouse ay hindi lamang may kakayahang tumawid sa kawalan kundi maaari ring sumubok sa magulong agos nang hindi nawawala ang kanilang landas. Ang mga Royal Paragon na may mas malalakas na lakas ay nakakuha ng malalim na pananaw sa mga puwersa ng langit at lupa, na naging sanhi ng kahangahangang pag-akyat ng kapangyarihan ng langit at lupa sa loob ng kanilang mga katawan, at binago ang kanilang sentro ng enerhiya sa isang microcosm ng cosmos. Kahit pagkatapos ng kamatayan, ang microcosm na ito ay patuloy na umuunlad, kalaunan ay sumanib sa langit at lupa, na bumubuo ng isang maliit na lihim na kaharian. Gayunpaman, kung ikukumpara sa Starry Sky Battle Space, ang maliit na kaharian na ito ay tila napakaliit. Labis na minamaliit ni Severin kung gaano kalawak ang Starry Sky Battle Space. Malamang na kasing laki ito ng buong South Sky. Mahalagang tandaan na ang rehiyon ng South Sky ay sumasaklaw ng 10,000 milya sa lahat ng direksyon. Kahit ang isang Paragon, nang hindi humihinto upang kumain o uminom, ay mangangailangan ng ilang araw upang malaybot ang buong South Sky. Bukod dito, ang Starry Sky Battle Space mismo ay nabuo lamang mula sa mga bitik ng kawalan na nilikha noong labanan ng mga celestial beings mula pa noong sinaunang panahon. Nagdulot ito ng mga katanungan tungkol sa kung gaano kalakas ang mga celestial beings na iyon. Habang hinahangaan ni Severin ang kahanga-hanga at makulay na mabituing kalangitan sa paligid niya, bigla niyang naramdaman ang mga pagbabago-bago ng enerhiya ng isang labanan na hindi nalalayo sa pamamagitan ng kanyang banal na pandama. Sa sandaling makatuklas siya ng mga palatandaan ng isang labanan, agad niyang itinago ang kanyang sariling aura, ginamit ang Void Concealment Technique upang maglaho sa kawalan. Total, nakaranas na siya ng ilang malalaking labanan simula nang pumasok sa Starry Sky Battle Space. Matapos makapasok sa kawalan, bulong ni Severin sa kanyang sarili. Tunay ngang malupit ang kapaligiran dito, na may walang humpay na labanan. Maingat siyang sumulong patungo sa kailaliman ng larangan ng digmaan, umaasang makakamit ang ilang gantimpala bilang isang nakamasid lamang. Di nagtagal, matapos maglakbay ng mahigit 100 milya ng hindi nagpapakilala, sa wakas ay nakarating siya sa panangyarihan ng labanan. Mayroong 2 paksayon sa larangan ng digmaan. Nangunguna sa kanila ang 2 cultivator na nakasuot ng mararangyang bird-adong damit, bawat isa ay may apelyidong Burke sa kanilang dibdib. Pareho silang may kahangahangang paglilinang, na umaabot sa tuktok ng antas 3 Paragon. Ang nangungunang figure ay may hawak na berdeng mahabang espada, at napapalibutan ng kanyang sariling umiikot na espada. Ang kanyang buhok ay kumakaway, kahit na walang hangin, habang ang kanyang buong katawan ay naglalabas ng isang walang pigil at maringal na aura, na nakapagpapaalaala sa isang espadang walang kamatayan. Ang isa pang tao, na may matipuno at maskuladong pangangatawan, ay nagliliwanag na parang tansong kinang mula sa kanyang mga kalamnan. Ang kanyang sigla ay umaagos na parang hurno ng langit at lupa, nagpapakita ng isang mahirap hulihin at di magapi na kilos. Ang kanilang kalaban ay isang nagniningning na batang babae na may hawak na kalasag, na sinasabayan ng kaakit-akit na makalangit na musika. Ang batang babae ay nakasuot ng isang simpleng damit na may palamuting jade hairpin. Ang kanyang anyo, walang anumang makeup, ay kasing sexy ng mga talulot ng rosas, na may kutis na kasing dalisay ng liwanag ng umaga sa nyebe. Ang kanyang manipis na kilay ay nakakunot sa galit habang ang kanyang malalaking mata ay puno ng kaunting galit. Napataas ang kilay ni Severin sa gulat nang makilala niya kung sino siya. Siya iyon. Ang babae ay walang iba kundi si Callie Romero mula sa Marver Sect, na nakilala na ni Severin noon. Sa sandaling iyon, si Callie ay tila puno ng dugo at tumutulo mula sa sulok ng kanyang bibig. Ang kanyang mukha ay mapatla na parang papel, at ang kanyang aura ay tila medyo hindi matatag, na nagpapahiwatig na nagtamo siya ng malubhang pinsala. Sa kabilang banda, ang kanyang 2 kalaban ay tila nasa mas maayos na kalagayan. Kumikislap ang mga nagliliwanag na ilaw sa kanilang paligid, na nagpapamukha sa kanila na parang mga ethereal celestial na nilalang. Isa sa kanila, isang matipunong lalaki na may katawan na parang mga baluktot na ugat ng isang sinaunang puno, ay tumawa ng malakas. Ha ha ha. Binibini, malubha ka ng nasugatan. Kung ako sa iyo, ibibigay ko na ang mapa ng kayamanan.
Tumigil ka na nga sa kalokohan. Wala akong mapa ng kayamanan. Kung gusto mong lumaban, lumaban ka. Sumagot si Kali gamit ang mahina ngunit matatag na boses. Ngumisi ang binata na may hawak na berdeng mahabang espada at naglalabas ng malakas na espada. Ha! Kahit nasa bingit ka na ng kamatayan, naglakas loob kang maging mapanghamon. Tuturuan kita ng leksyon dahil sa pagnanakaw mo sa pamilya ko. Tinipon ni Hector Burke ang kanyang espada upang magpakawala ng isang kakilakilabot na sinag ng espada na mabilis na tumama patungo kay Kali. Dahil sa matinding pag-atake, walang nagawa si Kali kundi ang hamarang gamit ang kanyang kalasag habang balisang inilalagay ang kalasag sa kapangyarihan ng langit at lupa upang protektahan siya. Kasabay nito, si Severin, na nakatago pa rin sa kawalan, matapos marinig ang pag-uusap mula sa magkabilang panig, ay nagsimulang mag-isip. Batay sa kasuotan ni na Hector at ng kanyang kasama, napagpasyahan ni Severin na sila ay mga miyembro ng pamilyang Burke, isa sa 8 dakilang angkan ng Silangang Ilang. Gaya ng ipinahihiwatig ng pangalan, ang 8 dakilang angkan ng Silangang Ilang ang 8 pinakamalakas na angkan sa loob ng Silangang Ilang. Ang kanilang mga ninuno ay dating kakilakilabot na mga tao na umakyat sa immortalidad, at kalaunan ay nagkamit ng katanyagan noong sinaunang panahon. Ang pundasyon ng 8 pangunahing angkan na ito ay maaaring maglaban-laban sa alinman sa iba't ibang pangunahing sagradong sekta. Si Blake, na nakasalamuhan ni Severin kanina, ay isa ring kahanga-hangang nilalang ng isa sa 8 dakilang angkan ng Silangang Ilang. Hindi masyadong mausisa si Severin tungkol sa pagkakakilanlan ng dalawang individual. Total, ang sinumang prodigy na may kakayahang makapasok sa Starry Sky Battlespace ay malamang na walang ordinaryong pinagmulan. Mas interesado siya sa treasure map na binanggit ni Hector. Makatuwiran na magpapadala ang mga Burke ng isang tao para habulin si Kali kung nanakawan niya sila ng treasure map. Nang maisip ni Severin ang ideyang iyon, umabot na sa sukdulan ang labanan. Hindi maaaring umupo na lang si Severin habang si Kali, na malubhang nasugatan, ay nahaharap sa pagsalakay mula sa mga disipulo ng pamilyang Burke. Sa metaphorical na pagsasalita, ang likod ni Kali ay napilitan ng bumagsak sa pader. Kaya, napilitan si Severin na kumilos dahil si Kali ay nasa bingit ng pagkatalo. Total, hindi niya maaaring palampasin ang pagkakataon. Maaaring mayroon talagang treasure map si Kali. Kahit na wala siya, ang pagtulong sa isang kapwa taga South Sky ay isang maliit na pagsisikap para kay Severin. Anuman ang sitwasyon, walang mawawala kay Severin. Dahil dito, ay inaktibo niya ang kanyang concealment technique at lumabas sa kawalan. Kayong dalawa dapat mahiya kayong nagtutulungan laban sa isang babaeng ganyan.